Welcome back to my channel, Faceless Ro here, ang inyo pong host at napakaganda po ng ating pag-uusapan. Magbibigay ng 1 million reward ang ating pandemic hero, si Doc Francis Leo Marcos, sa makapagbibigay ng information sa kinaroroonan ng kanyang anak na si Baby Prince Marcos. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa at we're going to dive to the details. Pakinggan po natin si Doc Francis sa kanya pong panawagan. At magbibigay po tayo dito ng ating reaction dito sa video na to. At syempre, sa ating pong gagawing talakayan, hayaan natin na marami po yung makapakinig dahil napaka-importante po nito sa isang tatay, di ba? Simulan natin dito. Okay. Lakasan ko lang yung sound yan. Check ko lang dito. Okay. Ayan na si Doc Francis Leo Marcos. Yan. Yan. It was taken 5 years ago, 2019, bago ako nakulong. Cute, no? Hit ng baby ni Yan ang Doc. aking bunso. Si Franz Marcos. Hindi ko alam kung nasan na. Tingnan nyo nga, baka may nakakakilala sa inyo, na baka may umampun sa inyo dyan. Isoli nyo na lang ho sa akin at ako'y magbibigay ng 1 milyon. Oo. Kasi ho ay 1 million na pabuya sa hindi ko muna ho makapagbibigay papangalanan yung nanay at saka yung kanyang, yung kinakasama ng impormasyon. nanay. Hindi ko muna bibigyan ng pangalan. Basta, baka ho makilala nyo. Ayan. Itong litrato na to, taken 5 years ago. Napaka-cute ni Baby Friends, no? Yung nanay ho ngayon, may asawa na at may anak na. Kinumpronta ko yung lalaki, hindi ho inaamin nung babae na may anak siya na ganito. Napakagandang anghel, di po ba? Ayan. Walang kamuwang-muwang itinatanggi ng nanay na may anak siya. Yan o. Grabe, no? Alam nyo, sa totoo lang, kung mapapansin po ninyo, pag pinanood nyo po itong buong video, hindi ko mabilang kung ilang beses pinakita ni Doc Francis yung picture ni Baby Franz. At kung mapapansin niyo ay talagang mangilid-ngilid yung luha ni Doc Francis kasi nakita ko talaga na nasaktan siya, no. Mahal niya yung bata at nag-aalala siya, syempre bilang magulang ay hindi niya alam kung nasa mabuti bang kalagayan yung kanyang bunsong anak, kumakain ba? Sino nag-aalaga? Yung mga ganon, di ba? Kaya nahanap natin. Kaya itong na to, itong segment ng ating pinag-aaralan ngayon, itong paghahanap kay Baby Franz at sa nag-hire pa nga siya ng detective para malaman, matukoy kung asaan yung bata. At may mga results naman, pero yun nga, no, makikita natin dito na hindi ganon nagbigay o naging successful yung resulta sa paghahanap kay Baby Franz. Kaya minabuti na ni Doc Francis Leo Marcos na i-broadcast, no, i-live stream at manawagan sa mga may alam ng kinaroroonan ng bata. Kasi kung 5 years na yung photo, ibig sabihin yung bata magpa 5 years old.
no? This year, kasi 2019 eh. So 5 years old yung bata or magpa 5 years old this year. At pag pinanood niyo po yung ano, yung video, maikli, mahaba-haba rin pala, no? 1.5 hour, mga ganon, 1 hour and 37 minutes yung video. Pag pinanood niyo po yun, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, puro mga ano, ilang beses na pinapakita ni Doc Francis. Hindi masyado makita, pero ilang beses pinapakita yung mamaya, yung photo, no, yung video yung photo ni Baby Franz. Pag makikita niyo talaga nag-ano siya, papakita niya agad yung photo, pinapakita niya doon sa kanyang cellphone, doon sa kanyang isang monitor na cellphone, yung picture ni Baby Franz. At kung papansin niyo na minsan na i-stop siya, no? At talagang mababakas niya sa mukha niya yung talagang malungkot siya, yung nangungulila siya sa kalagayan, no, sa kanyang anak na nabunso na si Baby Franz. At naisip ko dito, no, yung puso, yung damdamin ng isang ama, no, para sa kanyang anak. Imagine mo nando sa piitan si Doc Leo at itong nanay ay nag-update sa bata nung si Doc Francis Leo Marcos ay nasa loob ng piitan. Pero nung palabas na siya, no, at lalaya na siya, bigla na lang naglahong parang bula. Ngayon, hinahanap niya, eh hindi na makapagbigay ng information kasi hindi niya na makausap. No, sabi nga niya, pag pinanood mo ro, baka binlock na siya. Dahil, bakit kaya, no? Bakit kaya? Kasi umiiwas na. Pero wag naman alam, minsan naisip ko baka yung bata, okay lang sana kung ang pagbibigyan ay maaalagaan yung bata, di ba? At magbibigyan ng magandang buhay. At syempre, kung yung bata ay 5 years old at maganda naman yung kalagayan niya, marunong na rin mag-cellphone yun. Di ba? Makikita niyo. At doon sa mga napagbigyan naman, no? Naging guardian, no? Naging temporary parent ni Baby Franz. Alam ko na meron ding picture yung bata. Ito lang masusure ko na masisigurado ko. Meron ding picture yung bata 5 years ago na pareho ng picture ni Doc Francis Leo Marcos. Kasi ano yan ano na tayo nasa age na tayo ng ng information. Ang cellphone, meron ng camera. Kaya makikita natin dito, bata pala, meron na tayong mga record na mga photos. Kaya itong panawagan na to ni Doc Francis Leo Marcos ay binobroadcast din, no? Nire-upload at pinapanood ng ating mga kababayan, no, na mga Pilipino na nagmamahal, mga supporters na nagmamahal kay Doc Francis Leo Marcos. At I believe, no, magkakaroon ito ng resulta. Kasi imposible, eto naisip ko, no, imposible na walang kopya ng larawan o hindi na picturean yung bata nang nag-adapt sa kanya kung naipamigay yung bata. At kung ito man ay nasa mabuting at may kaya yung nag-adapt, di ba? Nasa mabuting kalagayan. Syempre may cellphone. Kahit nga mahirap, may mga cellphone, di ba? Magpi-picture yun, no? Ang inaalala lang po kasi ni Doc Francis Leo Marcos ay baka napabayaan yung bata, di ba? Baka hindi na alagaan. Imagine mo, ikaw nag-humanitarian ka, nagbibigay ka ng bigas, nagpapakain ka. Inaabot mo yung maraming mga tao, pero yung anak mo na nabunso, di ba? Hindi mo maasikaso, hindi mo na naalagaan, no? Dahil sa isang pab- pabaya no? May mga reasons kasi yan kung bakit malalaman natin yan, marireveal po yan kapag nahanap po yung nanay, di ba? Yun po yung gusto kong unang point na gusto kong sabihin. Meron po yung picture, meron yung photo. Iniisip kong mabuti kasi nasa na tayo age of information kaya mabilis tong makikita, no? Isama natin siyempre sa prayer, no? Alam niyo po, naalala ko po yung classmate ko.
may classmate po ako nung high school. Um, na ano to na ano to kay ano sa isang sikat na social media, hindi ko nasasabihin ano. Pero na picture yung kanyang life kasi itong nanay, itong family, 'di ba? Classmate ko yung ano yung asawa niya, yung lalaki. Tapos itong nanay, yung kanyang anak na 3 years old. 3 years old yun ano? Mga ganun, mga 3 years old. Hawak-hawak, naghatid siya nung anak niya sa school. Tapos, itong isang anak niya na 3 years old, lalaking bata, hindi ko pa pangalanan, ano. Pero kilalang kilala tong bata na to. Hawak niya yung anak niya, tapos para may kumausap sa kanyang tao, tapos paglingat niya, hindi niya namalayan, nabitawan niya na yung bata. Akala niya naglalaro lang. Paglingon niya, wala na yung bata. Yung anak niya na 3 years old, ah. At hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya, hindi pa rin siya sumusuko. Ano na siguro yung bata ngayon? Nasa mga 15 years old kung kung magkikita sila. So from 3 years old to 15 years old, ang layo ng difference na no. Ah, na, alam niyo yung pangungulila. Kaya ramdam ko yung nung nakikita ko si Doc Francis, siya po ay babahagi ng kanyang saloobin sa atin. Naalala ko yung classmate ko, yung tatay. At grabe, alam niyo po yung bata, yung nanay ng bata, talagang pag makikita mo siya sa kanyang account sa Facebook, talagang walang araw na talagang umiiyak siya. Lalong-lalo na nung mga early stage pa nung bata na hiwalay sa piling niya. At naka, nakakaano talaga nakakahabag yung gano'n, nakakadurog ng puso na makita yung ganong kalagayan. Bibigay ko na lang yung pangalan ng bata. Pangalan ng bata ay si Jael, no? Baka kilala nyo din. Okay. Yun ang unang puntos natin kay Doc Francis Leo Marcos. I-share ulit natin yung video at panoorin ulit natin. Pakinggan natin siya dito ng mga ilan pang minuto. Okay. Ayan, di ba nag-post niya si Doc Francis? Bahay po yan. Ayan, pinakita na naman niya, di ba? Ang gandang bata, no? Eh, Kasi si Doc Francis po ay si 6 footer na pala siya, no? Ngayon ko lang nalaman. Ang tangkad pala niya. Ang height po niya ay nasa ay 5'10" kung nakikita, ang and a nangyari half. ho kasi, So, halos ay yung six nanay pa footer na. ang labas kung saan saang sugalan kasama yung kanyang asawa. Ngayon, eh, ang matindi, hindi ko alam kung saan iniwan yung bata. Kung baka pinamigay na. Dun ho sa nakakuha. Eh, Ayan, papakita na naman ni Doc Francis, no? Ilang beses po niya yung ginawa bigay nyo na lang ho sa akin kasi anak ko yan. halos maiyak-iyak na siya. Willing ho ako magbigay ng 1 milyon. O kahit 2 milyon na. Ah, yung nanay daw niya, binlock ako since 2022. Ayun, no? Before Iyak election, na. Ganun yung ginawa. ngayon may asawa at anak na yung nanay, wala naman ng problema sa akin. Nung kinumpronta ko yung lalaki, pinaamin din yung babae, wala naman daw anak siyang ganito. Ayan o. Samantalang ito ho yun, nung pinuntahan ko at pinapirma pa ako ng birth certificate. Yan ho yung katangi-tanging litrato ko bago ako nakulong. Ah, Ayun yung sinasabi ko. 5 taon na siya ngayon. Kasi kung hindi ako nagkakamali ho is November siya pinanganak ng 29. 19, 20, 21, 22, 24. Lima. Kung sino man ho ang pinag-iwanan ng kanyang ina, ay baka sakali hong sabihin nyo sa akin, ibigay nyo na lang sa akin yung anak ko at ako'y magbibigay ng 2 milyon po kuya. Ayan po guys ha. Ayan po ha. Pakinggan po natin si Doc Francis Leo Marcos. Dinoble po niya yung 1 million, ginawa niya yung 2 milyon na pabuya sa makapag
magbibigay ng information, makapagtuturo kung saan ngayon si Baby Franz. At naniniwala tayo, no, sa dami. Kung magtutulong-tulong tayo, makikita to na mabilis si Baby Franz. Pag tinapos niyo po yung video, I encourage you na panoorin niyo po yung video. Pag tinapos niyo po yung video, o ano pala, 1 hour and 28 minutes, mararamdaman niyo po yung damdamin ng isang magulang, ng isang tatay, no? Katulad nga yung sinasabi ko kanina, yung pangalawang puntos natin. Yung una, may picture eh. So kung may picture, meron ding yung napagbigyan, panigurado, may picture din yun, no? At makikita nila na pareho yung picture ng baby pa. 'Di ba? Pangalawa, na sinabi natin kanina ay yung damdamin ng isang magulang. So kung makapapansin ninyo, no, talagang mangilid-ngilid na yung luha ni Doc Francis, pinipigil lang niya. Pero panoorin niyo pa rin yung towards the end. Kasi lagi niya pinapakita yung picture eh. Gagano na naman siya. Tapos titingin na naman siya. Tapos gagano na naman si Doc. Titingin na naman siya. Tapos ikaw, Lord, ilang beses niya na ginagawa. Tapos sabihin na naman niya ulit. No, nananawagan siya. At yun, no, yung pangalawang puntos natin dito, yung damdamin, yung puso, yung pagmamahal, no, pag-ibig ng isang magulang, ng isang tatay, ng isang nanay para sa kanilang, no. Pangatlong gusto ko pong sabihin, isama natin sa prayer, no, at makita na po si Baby Franz. Kasi nakita ko, pag pinakinggan po niyo pa yung video, ay nagsabi siya doon na gusto niyang makasama yung bata, no, yung kanyang bunsong anak, together with their siblings, together with um, his children kasama din. Mga kapatid ng mga bata magkakasama sila. At napakaganda, no, ngayong taon, no? Mali mo ngayong magbe-birthday sa November si Baby Franz ay makasama niya ang kanyang totoong magulang. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Kaya naman gusto nating sabihin na Boss FLM, Doc FLM, marami pong tutulong sa iyo at marami pong mga tao na ang nais at hangad ay maging masaya po ang iyong buhay at ang iyong pamilya. At syempre, yung magkakapatid, makita natin na magkakasama at lalaki sila nakapiling po ninyo. So yan po yung ating panalangin at salamat po sa lahat ng mga tao na tumutulong sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Ley Marcos. Salamat po sa inyong pagmamahal na binibigay sa kanya at salamat din po sa pagmamahal na binibigay nyo kay Faceless Pro. Maraming salamat. Punong-puno tayo ng pasasalamat. God bless po sa inyong lahat at antabayanan po natin. Isisingit ko po muli sa ating vlogging na ito ang ating grand humanitarian na mangyayari dyan sa Isabela at Karatig Bayan. Magbibigay po ng salamin, ng wheelchair, at ng cellphones ng ating pandemic hero na si Doc Francis Leo Marcos. At kasado na po ito by June, kung di po ako nagkakamali sa date, ay 12, 13, 14. So, excited, di ba? Exciting, no? At excited na tayong lahat na mangyari ang grand humanitarian na ginagawa ng ating pandemic hero. Salamat sa mga nagmamahal na mga kababayan natin na nasa abroad, ang FFCI Worldwide, at syempre dito sa Pilipinas. So, yun lang po. Ito po si Faceless Romoli nagsasabing patuloy po nating mahalin ang ating pandemic hero, si Doc Francis Leo Marcos. Salamat po. God bless.